Enthusiast tayo. Ang ipapakita nating kotse ay yung nagsimula noong 1969. Ito yung Nissan 400C. Pero let's begin dito sa sa exterior ng Nissan Z. Yung headlight niya, sobrang ganda kasi kapareho siya halos nung first generation na Fairlady Z sa design. Tapos meron siyang daytime running light. Tapos meron din siya mga sensor sa unahan. At kung mapapansin nyo naman yung door handle nitong Z, kapareho siya dun sa previous model. At yung badging naman ng Z, nilipat siya sa may likod. Yung sukat naman ng gulong niya, meron tayo dito 255/40 R19. Ang maganda dito, naka-forged alloy carbon wheels siya. Ang braking system naman nito sa unahan is 4-piston, 14-inch ventilated disc. Saka dito sa Z, iba yung sukat naman ng gulong niya sa likod. Dahil meron siyang 275/35 R19. Same naman din siya na forged alloy race na wheels. Ang rear brakes naman nito is 2-piston, 13.8 ventilated disc. So dito naman sa likod, ang ganda rin ng taillight niya. Talagang ma-appeal, alabo sports car. Tapos included na yung ducktail. Tapos meron siyang dual exhaust. Tapos meron siyang rear camera. Tapos meron din siyang third brake light. Pati rin dito sa likod ng Z, merong sensors. Tingnan naman natin yung cargo space. So, dito sa likod, yung cargo niya, maluwag naman siya, pero hindi nga lang siya malalim. Hindi niya siya pwedeng kargahan ng mga box kasi masyado siyang maliit para doon. Pero may mga talian naman kayo dito sa compartment. At meron ding ilaw. Saka itong Nissan Z, wala siyang kasamang spare tire. Dahil lang nakalagay sa ilalim ng compartment ay yung Bose subwoofer. Dito sa Nissan Z, wala siyang hood dampers, pero magaan yung hood niya. Init. Ha. Under the hood, meron siyang 3.0 liter V6 twin turbo gasoline engine. Made it with 383 horsepower at 475 Newton meter of torque. Pasok naman tayo sa loob. So, dito naman sa loob ng Z, sobrang ganda ng gauge niya. Dahil fully digital siya. Tapos meron kayo ditong turbo gauge. Tapos yung boost, saka yung voltmeter. Tapos yung head unit nyo naman is 8-inch touchscreen. Kaya lang, yung CarPlay niya, hindi siya wireless. Pero Android Auto and Apple CarPlay siya. Meron kayo dito wireless charging, tapos Type-C port at saka Type-A port, tapos manual yung pindutan ng aircon, tapos yung visor, meron siyang mirror at saka lights, pero hindi LED. Ganon din dito sa passenger. Tapos, ang maganda rito, pag binuksan nyo, namumove nyo siya. Kasi nga, mahaba yung bintana, same siya sa patrol. Ang map light naman nito, hindi pa siya LED. Tapos meron kayong auto-dimming mirror, at ang maganda dito, meron na siyang Nissan Intelligent Mobility. Tapos yung steering naman niya, nandito yung cruise control, saka yung sa volume ng radyo. Tapos yung upuan naman niya is power seat na may manual na pang-recline.
Ang ginamit naman na material sa upuan nito is leather with synthetic suede. Ang pedals naman niya is aluminum sport pedals. Ang adjustment naman ng manibela nito is tilt and telescopic. Tapos yung glove compartment naman niya, may kaliitan. Kasya lang yung papel. Saka maganda dito, sobrang premium ng sound system nito dahil naka-Boss siya. Tapos yung aircon niya, nandito siya sa may mga pinto. Yung legroom ko, maganda rin naman. Yung headroom ko, okay. Tapos yung dashboard niya, may soft part na material pero maraming plastic. Yung cup holder niya naman nandito. Tapos ito yung sa seat, kasi heated seat siya. Tapos ito naman yung center console nyo. Sakto lang din yung pwede nyo malaman. Ganda ng steering nitong Nissan Z. Kasi ang lambot niya kahit sports car siya, kasi iba, alam natin iba may pagka-stiff yung ride niya, kasi dito sa Alabang medyo yung kalsada hindi siya ganong kaganda, pero dito okay yung suspension niya, sobrang wise. Ang downside lang niya talaga, dalawa lang yung pwedeng umupo, unlike other sports car na pwedeng apat. Tapos yung brakes naman niya, nasa katamtaman lang yung lalim niya. Hindi naman siya sobrang lalim. Bumabite din siya agad. Tapos ang lakas. Akala ko talaga noon, pag dinadrive tong Nissan Z, yung parang nakalubog ka sa upuan. Pero pag nandito ka na pala nakaupo, hindi pala siya nakalubog. Tama lang, perfect siya sa ano. Tapos ang ganda rin ng vision ko. Medyo maikalitan lang talaga yung windshield niya. Subukan natin yung mode. Isang sport at saka standard. Ngayon, nilipat ko siya sa sport mode. Kasi yung standard, okay naman yung power niya. Mas aggressive. Sumisipa agad. Saka ito pa nagustuhan ko dito sa Z. Kahit sports car siya, yung baon niya, same sa patrol. Nandun yung comfort level niya. Hindi ka talaga niya yung parang bibiglayin ka ng kotse. Tapos rinig na rinig mo yung aggressive sound ng exhaust niya. Ang ganda oh. Ganda ng tunog no. Saka ito pa maganda dito sa Z. Meron siyang auto rev, nagda-downshift siya. Maluwag dito sir. Luwag dito. So dito susubukan natin to Z. Tulin! Grabe! Ang ganda! Rinig na rinig yung exhaust niya. Naka manual mode tayo, tapos naka sports mode. Tignan natin yung shifting niya. Yung pala yung ano niya, yung rev match. Grabe, ang sarap na itong coaching to gamitin. Ang ganda. Yung shifting niya, okay naman din. Diretso. Diretso po. Papasig. Diretso tayo. Medyo na kukulangan lang pag nagpapalit siya ng gear. Parang may turbo lag something. Pero okay naman. Hindi mo naman siya totally ramdam. Diretso tayo. Diretso. Diretso po. Apa, service road tayo. May kanan na yan. Diretso tayo magkanan. Dito po. Grabe, ang ganda. Saka yung bucket seat niya, sobrang huggy. Ang ganda.
Nung nilagay ko siya sa manual mode, parang ayoko na siya i-shift pabalik doon sa automatic. Parang ganda talaga ng tunog niya. At dito magtatapos yung vlog natin dito sa Nissan 400C. At kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share at mag-subscribe. Kita-kits sa susunod na car review. So nais ko magpasalamat sa Nissan Alabang para sa test drive natin dito sa Alabang. At kung may inquiries kayo, kontakin nyo lang si Ma'am. I'm your marketing professional. I'm Grace Magsalin and my contact number is 0955-726-4899. Saan pala kayo matatagpuan sa Alabang? Yung branch po namin is located sa Westgate, Alabang. Oh, visit na kayo. May discount si Ma'am. Yes, may promo kami. Visit na po. Hanap nyo ba mga murang damit at saka murang pabango at mga murang beauty product? Tara na, meron kami niyan dito sa Anjay Clothing. Tara! Tapos ang maganda pa rito, meron din kaming mga available na mga lotion. Ito, mga imported namin products. Ayan. May Jergens, may Dove, may Nivea. Itong Nivea namin is body wash. Tapos meron din kami mga Avon lotion. Plus, meron din kami mga sabong panglaba. Saka, meron din kami mga pre-lab na damit. Murang-mura lang din. Ayan. Tapos, meron din kami mga original na Bath and Body Works na pabango. Galing naman itong Canada. Ayan. At syempre, hindi makukompleto kung wala tayong mga bags. Ayan. May available kaming bags. May pambata rin. Meron din kami dito available na mga basketball jersey. Meron din kaming mga available na mga dress. Ayan. Murang-mura lang din ito. Ito namang dress namin is galing din ng Canada. At meron din kami mga pambata na damit. Ito naman. Tapos ang maganda pa rito, meron din kaming mga available na mga panglinis sa bahay. Meron kaming panglinis ng CR, meron kaming liquid detergent, at dagdag ko lang, meron din kaming mga paninda na mga sombrero. At ang maganda rito, reversible hat siya. Pag nanawa ka sa yellow, pwede mo siyang gawing black.